So for now, let's proceed po sa dedication part wherein we will thank the Lord for the gift of life and for having Yomin. So to be led by Pastor Gary Tabongar. Yan. Upo muna po siguro tayo. Opo. So, magandang umaga po sa lahat, especially sa Bayeta family, lahat ng ninong, ninang, parents, siyempre ni Yomin. At ngayong umaga po, we are honored na magkaroon po ng ganitong special service, no? At tawag nga po natin dito ay child dedication. So ano po ba itong tinatawag na child dedication? So sa Bible po, meron pong tinatawag na paghahandog. May baptismal certificate. So bakit po ba ginagawa itong paghahandog? Hindi po actually pagbibinyag. May pagkakaiba po kasi ang paghahandog sa pagbibinyag. Ang pagbibinyag po, ayon po sa pagpapakahulugan po ng Bible, ito po ay paglulubog po sa isang tao. So pagbibinyagan po ang isang tao or baptize, literally, ito po ay lulubog. So since hindi naman pwedeng gawin ito sa isang bata na ilubog, so hindi ito tinatawag na baptism. At pangalawa, yung baptism po na tinatawag sa Bible ay pwede lang po na sumunod doon o isagawa sa kanya ay yung taong medyo kaya niya po magdesisyon tungkol po sa kanyang pananampalataya. Specifically po sa Bible, ang mga binabaptize po, sabi po ng Bible, yung nakakilala sa Panginoon Jesucristo bilang kanyang personal na tagapagligtas. Kasi po yung baptism, ma-explain ko lang po, meron siyang nilalarawan. Ito ay, kaya nga nilulubog po siya, kung paano ang Panginoon Jesus ay namatay, nilibing, at buhay na muli. So, yan ang tinatawag po na gospel o mabuting balita na ang Panginoon Jesus na Diyos ay nagkatawang tao po, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao na ibinigay ng Diyos ang kanyang anak. So, alam naman po natin ng istorya na ang Panginoon po ay pinako sa krus, namatay po sa kasalanan ng mga tao. At sabi ng Bible, para magkaroon po ng epekto yung ginawa ng Panginoon sa isang tao, kailangan niya personally ng palataya kay Jesus bilang tagapagligtas. So kung sakaling gagawin po ng isang tao yan, tanggapin niya ang Panginoon bilang tagapagligtas, yung tao na yun na tumanggap sa Panginoon ay siya na po ang kandidato sa tinatawag na baptism. So yun po ang baptism. Ngayon sa bata naman po na ihahandog po natin, meron po mga ilang talata. Una, gusto ko po ibahagi sa inyo na ang bata po ay galing po sa Panginoon. Ito po ay regalo ng Panginoon sa magulang. Gaya po na sinabi ng Psalm 127 verse 3, Lord, children are an heritage of the Lord, and the fruit of the womb is His reward. So bagamat alam naman po natin ang proseso kung paano nagkakaroon po ng anak. Pero eventually po, sabi nga po ni Jacob doon sa kanyang kapatid ni si Esau. Kapatid po sila. So nakita po sila isang araw at nakita po ni Esau yung kanyang kapatid na maraming kasamang bata. At sabi ni Esau sa Genesis 33:5, sino itong mga kasama mo? Ang sabi po ni Jacob kay Esau, ito yung mga bata na binigay ng Diyos sa akin. So, inakares po ni Jacob na ang kanyang mga anak ay bigay po ng Diyos. At ganoon din po, bawat isang may anak, lalo na po si Yomin, ay naniniwala po tayo, ay isang bata na galing po sa Panginoon. So ang paghahandog po ay isa pong paraan ng pagpapasalamat, pagbabalik po sa Diyos na ang batang ito ay galing sa Panginoon at ito po yung pagkakataon din na ipasalamatan natin ng Panginoon na lalo na po sa magulang na si Shannon at si David na sila po ay pinagkalooban ng anak. At alam niyo po ba, ang pagkakaroon po ng anak ay kagalakan po yan sa isang magulang, kagalakan po yan sa pamilya. Kaya unang-unang dapat natin ipagpasalamat sa Diyos na nagkaloob ng anak sa isang pamilya. Kahit nga po ang Panginoon Jesus po, no? Doon sa Luke chapter 2 at sa verse 21, pagkatapos sa 8 araw, siya po ay tinuli, kasi sa Bible po 8 days po ang pagtutuli, tinawag po siyang Jesus, gaya ng pangalan na ibinigay ng anghel na nakalagay sa Matthew chapter 1 verse 21. At sabi sa verse 23, and when the days of the purification were past, according to the law of Moses, they brought him to the temple and present him to the Lord. So yun po ang ginawa, we present the baby, the child to the Lord. So sa mga magulang, encouragement ko po, at sabi nga po ng Bible, yung mga bata na binigay po sa atin,
ay binigyan din po tayo ng responsibilidad na dalhin natin sila sa Panginoon. Hindi lang po sa dedication, kundi pagpapatuloy, kaya nga po, yun din po yung role ng church para ituro po ang salita ng Diyos. Sabi nga po ng Word of God, the Word of God is the bread of life. Ang Panginoon ang bread of life, ang salita ng Diyos ay pagkain ng kaluluwa. So yung mga bata na katulad niya, siyempre, maliit pa po si Yoming, and later on, paglaki niya po, unti-unti, pag ano ba, nag-churches po sila patuloy, napapakinggan niya ang salita ng Panginoon. At yun po ay, sabi nga ng Proverbs 22:6, train up a child in the way he should go. When he is old, he will not depart from it. So napakahalaga ng salita ng Diyos sa lahat ng tao. Sabi nga, ang langit at lupa ay lilipas, pero ang salita ng Panginoon ay hindi. Ninong at ninang, natabihan po sila para po sa ating prayer. So sino po yung mga pinili sa godparents? Who are the godparents or Baby Yomi? Yan. Okay? 개보할 사람 나오라. Yan. So, salamat. Yan. So, thank you. So, gusto ko rin pong hilingan lahat na tayo po tumayo. Our Heavenly Father, we praise and thank you for this opportunity you have given us. Thank you, Lord, that you have gathered us with the Bayeta family and for this important day, especially in the life of Baby Yomi. First of all, it is his birthday. Thank you, Lord, for giving him 1 year of existence. And also, this morning is an opportunity for us to present Baby Yomi to you. And we would like to thank you for giving this baby to this couple. I pray, Lord, that this baby will you continue to protect as he grows old, and later on, as he can decide and understand the Word of God, he will also learn the Bible, and eventually one day he accepts the Lord Jesus Christ as his Savior. Again, pray for parents, David and Shannon, as they continue to care for baby Yomin and also baby Yomin. Again, we present and thank you for this baby you have given for this couple. And also to the godparents who are here to be a help for their couple. May you bless and guide them. Thank you for their availability and their willingness to take the role as second parents for baby Yomi. Again, dear God, we just give you glory and honor and thanksgiving for this wonderful day. We ask this only in the name of our Lord and Savior Jesus Christ, and all the people say, Amen. So palapakan po natin si baby Yomi. Congratulations. Congratulations, Johnny and baby. Congratulations. Congratulations. Pwede na po tayo ba? Alright, one more time, boy, the energy! One more time! And before po i-blow ni Yomi ng kanyang cake, short message na lang po ni Mommy and ni Daddy para kay Yomi. Ayun po. Good afternoon, everyone. Thank you for making time and availability today. Tapos, happy birthday, Yomin! Yun lang po. Talagang glory. How about Daddy? Okay. Thank you for participating in Yomi's birthday today. Actually, I didn't expect I have such a handsome boy, but finally I have. Right. By the way, the meaning of Yomin is the prince who serves his parents with devotion.
It's a nice name, by the way, Yomin. So I've been here in the Philippines for a long time, more than 20 years already. But I finally met, my half, Chanel. And I have a very, very handsome kids. I'm very, very thankful to them. So I'm determined that I will, dedicate myself to my family for their long life and health. So by the way, thank you for visiting us today. God bless you all the time. Thank you. Okay, thank you so much, Mommy and Daddy. Yomin, you may now blow your candle. Happy birthday to you. Happy birthday. Okay. Happy birthday to you. Alright, happy birthday, Yomi.